A day in the life as Marimar na walang kayamanan pero may Diyos na inaasahan. Uy! Namiss nyo ba ang inyong Inday Marimar mga kahugay? So for today's video, samahan nyo ako sa aking mga kaganapan sa buong maghapon. For today's video mga kahugay, pupunta tayo sa likod ng isla. Kasama namin si Ibo. Hindi na kami nagbangka mga kahugay dahil ang target namin ngayon ay low tide. Habang hinihintay nga po namin mag low tide, ito sina Ate MJ na mamumulot ng umang ni Ibo dahil lilipat kami ng pwesto na malapit sa pagkukuha namin ng saang. Syempre, ganda-gandahan na naman ang inyong Inday Marimar kahit manguha lang naman yan ng saang at saka ng sea urchin, swaki at marami pang iba kung ano yung makain doon. Ibida ko na muna sa inyong mga kahugis kung gaano kaputi ang buhangin dito sa amin sa Cagbalite Island. Ito ay Boracay of the Pacific, kaya pag hinihintay nyo, dito na kayo pumunta kapag bakasyon. At syempre mga kahugis, kapag galaan, hindi papayag na hindi sasama ang mga aso na ito. Si Sassy lang naiwan dahil walang magbibit-bit sa kanya. At dahil matagal ang low tide mga kahugis, sinisid na nga po ng aking pinsan ang mga swaki. At dahil medyo malabo mga kahugis, hindi pwedeng hindi kasi sisid. Sumisid na rin ako dito mga kahugis, kinuha ko na agad yung antipara para tulungan yung aking pinsan para mas madali kami makakuha ng maraming swaki. Ang target talaga namin dito mga kahugis ay saang, pero dahil nga malabo at medyo maalon, so inuna na lang namin pangunguha nitong swaki. At dahil baka nagugutom na rin yung mga kasama namin. Nakakita nga ako sa aking pagsisid mga kahugis ng talaba, pero nadurog ko dahil ang hirap niya talagang sungkitin gawa na ang lakas ng aluyo. Pero tuwan-tuwa si mama mga kahugis kasi masarap ito. Lagyan mo lang ng suka, pwede mo na siyang kainin. Kayo mga kahugis, anong tawag nito sa inyo? Share nyo naman dyan sa comment section. Nakakita nga kami ng sea urchin mga kahugis, hindi na namin sana ito kukunin dahil wala kaming panungkit. Pero dahil siguro gutom na tong aking pinsan, naisipan niya na yung tsinelas na lang niya ang gamitin panungkit. O diba, madiskarte pag gutom. Marami rin kami nakuhang mga saang mga kahugis. Di ko na lang na video ng pagkuha namin mga kahugis dahil nagutom na talaga kami, nag-focus na lang kami sa goal. Kaya ayun yung pinsan ko, pagkabalik-balik namin sa tabi, ayan na po agad, nilinisan na agad yung sea urchin. Kaso nakakalungkot mga kahugis, sobrang tagal namin nangunguha doon. Nagnipis na ang laman. Pero carry pa rin yan mga kahugis. Habang nagluluto nga po ako ng saang, ayun na sila kumakain na. Hindi na natiis ang gutom. Nung naluto na nga po yung saang, pinatikim ko din si Ate MJ ng binangi. Ayan, sarap na sarap siya mga kahugis. At kumain na rin kami ng aking mga pinsan. Kain po kayo mga kahugis. Sobrang na-enjoy nga po namin mga kahugis yung moment na to kahit inabot kami ng alas 12 sa pangunguha. At least worth it naman. Babalik pa rin kami mga kahugis, pero sa susunod magdadala na siguro kami ng maraming baon para hindi lang yung mga sea urchin ang asahan namin sa pagkain. Nakakagutom kasi talaga. So ayun mga kahugis, umuwi na rin kami pagkatapos namin kumain at ang inyong Inday Marimar, pahinga agad. Tutulog na sana ako mga kahugis, pero naalala ko may prayer warrior pala kami. Kaya nilaro ko na muna si Sassy. And after nyan mga kahugis ng prayer namin, syempre yung duty sa pagpapakain ng baboy. Nakakuha pa nga ako mga kahugis ng camera woman ko, pero ang likot talaga niya. Pero okay niyan din mga kahugis, at least ay nakuha naman niya yung kalapati na kumakain sa pagkain ng baboy, nagwawala at naglalaway na yung mga baboy ko. Inuunahan pa nila. Ayun lang po muli mga kahugis, salamat po sa inyong panonood. Kung nakaabot kayo sa video na to, please comment and share this video. Hanggang sa muli po, God bless!